ay supposed to be meron tayong mga bombshell expose ni Rosebud. Pero meron pa rin naman dahil itong kanina was given a lot of documents about personals of PDEA and some anti-drug agencies na involved. At yung mga protector nila sa droga ay in-expose ng isang foreign intelligence agency. Kaya nasyak ako dahil dokumento ng court itong mga hawak ko eh. Oh, mandibiro to. Actually, ganyan kakapal to. Ito lang ang hiningi ko. Dahil itong gusto ko lang, meron mga docket number sa kung ano itong mga Supreme Court CR, etc. GR number na pwede natin mapakinabangan dito. And with us today, yung ating favorite PDEA chief na si General Santiago na tumakbong senatorial at medyo hindi lang si Duarte. At dun sa katabi niya, si Jun Orinares at si Litoong na nag-expose ng mga scam sa pyramiding na yung ilan ay nasarado na yung mga kumpanya at yung isa ay mukhang lumabas sa bayawaran, Jun? Kamo? Yung resolution ng DOJ, si prosecutor sa Plala yung may hawak, lumabas na. Okay. Pero subject, application for warrant. Sige, mamaya, paliwanag mo, no? Okay, siguro umpisa natin kay General Santiago dahil last, I think 2 weeks ago, no? Guest natin dito si si Jonathan Morales at ang dami niya sinabi. At although meron siyang mga hindi pinapangalanan, pero parang meron siyang mga insinuation na dapat ay may address natin, lalong-lalo na ngayon ay hawak natin itong mga dokumento na nagpapatunay na meron takipan, takipan na sekreto among agents ng PDEA at leadership ng PDEA. Hindi biro to, very serious, lalong-lalo na hindi ko kalain na sa PDEA pala ay meron pala mga magsasaka dyan. Alam niyo ba kung anong sinasaka? Taling droga. Ang dami pala farmers dyan. Nakakagulat. At bago natin tanongin si General Santiago, ay nagulat din ako sa isang dokumento rito na dapat i-address ni Jonathan de la Cruz dahil lumalabas na kaya siya nag-iingay dahil number 1, gusto daw mapansin ng ating presidente para ma-pardon siya. Pala convicted pala, tanggal na pala siya. At hindi siya pala pwedeng pumasok sa anong government service dahil siya ay meron conviction dito. At sabi ito, 2 Chinese, sinasamays ko lang ito, English itong isa 2 Chinese nationals na tinaniman ng 2 kilong shabu. Galing ang shabu sa grupo nila Jonathan Morales sa PDEA. In open court, during cross-examination, nagkalat si Morales at napilitang aminin na tinanim nila ang shabu at pinarahan pa nila. At nandito, pati yung mga question and answer nandito. Nakakapangilabot, hindi ko kalayan na ganun. Nakailang beses nang naging guest natin dito si Jonathan Sa findings, both PAOK, PAOCC, na ngayon ay tinuturo ni Jonathan si Ochoa, PAOK ni Ochoa at PDEA ni Kakdak, ni General Kakdak, yung head ng PDEA, ang may kasalanan. This is now, wala kasi yung salamin ko This is non-bailable offense, sabi dito. Bakit di inasunto? Baka pwede ito. Tuhan ito to. Pwede. Okay. Yes, non-bailable offense. Bakit di inasunto ni General Kakdak si Jonathan Morales at sabi ito for planting evidence? Yung pinakita namin sa iyo
na video ng bahay at mga sasakyan ni Morales sa Green Park sa Executive Subdivision, isang exclusive subdivision sa Pasig, ay kaya bang bumili ng isang ehente lamang ng ganyang klaseng pamamahay at napakaraming kotse? Sabi gano'n. Yeah. See photos. Morales has a perpetual, absolute disqualification to hold public office, and he hoped to be pardoned by the incoming President Duterte by creating noise using an NGO disguised as anti-drug kuno. Hindi. His case is final and executory, and the decision given by the Supreme Court. Kahit na janitor, hindi siya tatanggapin sa public service. Wow! Ito ba ito? Diyan sa Santiago? Actually, to be frank with you, when it comes to PIDEA and disinterested party ako dahil wala na ako dyan. Kaya lang ang problema, inaabutan ba ako, mukhang ako paborito nila Pag nagko-compare ng accomplishment si Santiago, walang nagawa Sabi ko, kung magaling kayo, hindi mo na problema yan, di ba? Pero kahapon niya, I was told na it was appealed sa Supreme Court. Talagang sinabi na final and executory na yung decision ng Supreme Court So, inapilan na sa pinakamataas yan. And I think affirmed ng Supreme Court yung findings and lower courts, So, ang PIDEA, yung mga nangyayari na yan, hindi naman luma yan, wala pang PIDEA, alam natin, bata pa tayo. Yung kapilyuhan sa law enforcement. Uso nga yung ang mabilit yan, yung leader pa nung araw, nung hindi pa droga yan. Pagka magkakahulihan yan, may taga-salo bata, saluhin mo na. Kami na bahala sa pamilya mo. It has been happening way back pa. Nung bata pa tayo. Diba? So, kung nangyayari ngayon yan, I have a document na ako isinali ako doon sa extortion case. Ngayon, ang problema rito, yung taga-ombudsman, ang suggestion ko sa ombudsman na pag-aralan nyo yung mga tao nyo, mga bobo I'll use the term. Kasi unang-una, nagagawa sila ng mga accusation na hindi tama yung details Kagaya dito, sinasabi, ako yung nawala sa PIDEA 2011. I was out of PIDEA 2010. Pagkatapos isasama ako doon sa extortion case, nagbangga kami ni Morales paano kung makakasama yan. At ang involved dito si Mark Tan, pamangkin ng kaibigan ko, pamangkin ni Willie King sa akin nagsumbong pagkatapos paglabas ng kaso, kasama ako. Alam mo, I have worked with MBI way back pa ng tiniente ako, travel clearance. Ang mga document, and this is an advisory. Pagka kayo pinagpipilap kayo ng documents, pagtsagaan nyo ng hirap ng pagpipilap because it will help you a lot. Kasi kagaya nun, ako na meron akong namesake, the biggest problem natin, namesake. Magbabalik-balik ang pipila ka puti, meron ng mga satellite offices. Pero, how can you commit a crime? Due diligence na on the part of the people investigating. How can you commit a crime kung 2 years old ka nung makumit yung crime? Simple lang yan. Tingnan mo. When was the crime committed? How old were you when it was committed? Nangyari yan sa ibang ini-interview namin. Kaya kami, nung araw yan, bibigyan ka ng pass lane. Bibigyan ka 50 pesos pa ng pink card, pupunta ka, di ba? That was in the 70s, nasa travel clearance ako. Pero kung nire-review ko, pagka ako sasabihin ko, i-approve ko yung travel pag nakita ko. Yung ina-attribute na crime sa'yo, it cannot be possible na nakumit mo. Kagaya kung resident ka naman, you have never been in Manila, yung crime na commit sa Manila. Kaya importante yung what are your places of residence? Ano yung mga countries visited? Pag tinignan mo yung details ng crime, makikita mo na imposible yung tao. Ngayon, doon mo rin madadali yung iba. Pag nakita mo during the time of the incident, you were there. So ito lang ang kukunin ko. Dito, medyo nagkuhan ako Ano mo, anong sitahin ko, taga-ombudsman?
Hindi ba alin pag ako sa investigation naman, lalabas naman yan. Sabi ko, why do you have to investigate me? I don't have to be investigated. Pero perwisyo tao. Alam nyo, subukan nyo magkakaso, may kasalanan kayo, wala. Perwisyo. Abala ka. Very stressful. May stress ka, yung gusto mong pumatay kasi ng tao, hindi mo naman ugaling pumatay ng tao. Gusto mong patayin yung mga nag-a-accuse sa'yo. Ha? So, ito yung sinasabi ko, kaya ako dinala to, very clear dito, na hindi pinag-aralan yung sinasabi. Maybe may nagtuturo, isama mo. Isama mo. Baka nakasabi, baka nakatuwang ka. O tuwan-tuwa sa'yo talaga, hindi nakatuwang, tuwan-tuwa sa'yo. At gusto na permission ka talaga. Ha? So, anong klaseng ba yan? And alam niyo naman, yung ombudsman, tapos yung napakasimple, yung sinasabi naman, time and again, matanda na ako nag-ini-interview nyo. Sinasabi ko, lifestyle check. Ano lilibre yung mga yan? Lifestyle check, ordinaryong pulis, ordinaryong agent ka, dalawa sa sakyan mo, tatlo. Ha? Ako, naguhulugan ako ng aking Subaru, bigay ng kumpanya. Hinuhulugan ko. Eh, yan na po, dalawang vehicles na brand new. Pero dito po na, puro SUV. Ha? Anong ipagmamats mo na sweldo? Hindi pa naman ko. I hope this will be done, yung lifestyle check. Ha? So, yung drug problem is a very big problem. Unang-una yan, laking pera naglalaro dyan. Oh. Bibigyan ko kayo example, kung kumikita ng 4 na milyon, yung isang siga-siga sa isang region. O pagkatapos, bibigyan mo patong para mahuli sila na 5 million. Eh kung 4 million naman ka, 5 million, 2 buwan lang nalagay sa iyo ng drug lord yun eh. Tanin mo yung 5 million, meron kang 8 million, ibalance ka pa 3 million. This is the interplay. So itong nakikita kong difficulty rito, pagkatapos yung interagency, kaya ang plano dyan originally, i-dissolve ang PIDEA, mag-create ng super party para walang conflict na. Isang party na ngayon, napakahirap. Interagency, ang hindi man who will gain the primacy, depende yan sa bibigay ng mandate ng big boss. Ang alam ko naman kung pag binigyan ka ng responsibility ni President-elect Duterte, bahala ka sa buhay mo mag-comply. Dito magkakasubukan ng talagang matitigas dito. Kung hindi ka rin lang matigas, huwag ka nang pumunta sa administration na ito. Mapapahiya ka lang. Dahil susumahin ka. So yung mga umuupo na ang reason na ng pag-upo, yung walang karapatan na may contact, huwag na lang. Pwede ka paglaruan ni President Duterte. Sige, magaling ka, bibigay siya yung pwesto, tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. Ang biggest problem lang is yung self-imposed deadline. At dito, I think si President Duterte will do what he can para ma-meet yung deadline. Merong mga approaches dyan na you don't have to kill. Na kasi, I will explain to you. Yung Bureau of Customs is a key agency to stop yung illegal drug. Not totally, ha? Na kasi ang droga natin, specifically shabu, na pinaka-dangerous, they're chemical-based. Ini-import ang ingredient yan. Minsan legally imported yan kaya ng ephedrine. Dadating yan, nakadrum yan. So, ang isang magagawa mo rin, legal, pero bantayan mo movement ng ephedrine. Alamin mo kung anong disposition. So, ang shabu is a mixture. Pag kontrolado mo yung chemical, ano lulutuin ito mga chemist na ito? Imported ang chemist natin, ini-import sila tukok, yung nabanggit nyo, si Lim Seng. So, pag wala kang kompleto ng Ricardo, wala kang lulutuin. Wala rin mangungurap na drug lord, so wala kang kailangan bitayin, wala kang human rights. Diba? Kaya, simple tone, simple thinking. Pagkatapos alam yan, sa customs alam nila kung ang epektos mo naman buo na. Ang galing ng mga taga-Bureau of Customs, they know what to do, x-ray. Pagkatapos buksan mo yung tagilira ng mga imported na kotse.
Oh, buksan mo. Nato sa tagiliran niya. Alam nila kung buksan yan. Magagaling yun ng mga tao natin. So, ang sinasabi ko, ang Pilipino at ang law enforcement people natin, puro magaling. Pag sabi ko nga, pag nagtakon na, ang tangang law enforcer, nagtatanga-tangahan. Yun. Ha? Yun, maliwanag. Napagaling ng... Ako, minsan nagkukulat, paano nila natin-trace yung mga suspects? Ang galing-galing. Magaling mag-analyze, magaling mag-follow up yung ating law enforcers. So dito talagang kung yung mga law enforcers natin, lalo sa drugs, magtatrabaho sila ng totoo for the change, for the presidency. Talagang in 6 months, sobrang 6 months, no cartel this problem. I agree with the President, dapat challenge siya. Alam niya ang solusyon niyan, and I think yung paglalagay ng military people sa police is part of the strategy dahil may psychological effect yung police at military. Aside from the fact na yan, utusan mo yan, they will do, basta within legal bounds, they will execute. Titira yan kahit hindi matulog. Sabi ko, ang magiging challenge dito sa mga pupunta kay Mayor Duterte, yung kanyang work habit, yung time niya kung gano'n siya gising, tatagal ba yung iba na gano'n? Na magiging panigigan gabi ka. I think that's the biggest. Baka yung iba mag-fall out because of that. Hindi kakayanin ng kanilang sistema, pero mong nasanay ka sa gantong buhay for all your life. Karamihan senior citizen. Senior citizen, pero bigla mong babaguhin yung yung time mo, yung body clock. So, that's how I see the situation. It's doable. Thank you, General Santiago. At usapin ito ng ating kaibigan na si Dito at si Jun. No? Bigyan mo kami ng update sa mga nangyari. Jun. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at si General Santiago. Magandang umaga rin. Yun sa sinasabi po nila, yung drugs po na 6 months. Sana po meron po kaming pakiusap din sa ating law enforcers na yung mga scammer, yung pyramiding scammer na nambibiktima din ng mga kapwa nating Pilipino tungkol sa marami po tayong update, no, kasi billion din po yung yung pinag-uusapan. Marami po kaming nabigyan na tulungan na mga kapwa natin. Nakakuha po sila ng mga warrant of arrest, kaso yung sad to say, yung mga humahawak ng bilyon na pera, meron pong mga protector din. So, ang yayabang pa nila, may mga picture pa sila, ninong ang tawag. Ngayon, yun po, nasa NBI. Kumbaga, parang drugs din, no? Kumbaga, nagbibigay din po sila ng protector. Ito po, meron pong warrant of arrest nitong kay Elizard Castillo. Paulit-ulit lang po ito. Ito po, member na ito ng, siya na po ang gumawa ng Frank Swiss, dati pa. Yung dating marami pong biktima po. Ngayon, meron na naman siyang bago. Another syndicated estafa, warrant of arrest na naman. Meron po kaming na-secure from La Trinidad Benguet, Regional Trial Court. Bali, ano po yun? 1.6 billion po yung total nung mga investor. Ngayon po, yung current naman dito sa Timog, Quezon City, yung tinatawag na One Lightner Corporation. Wanted na po ito, may mga warrant of arrest po. Ito po yung ito po yung pictures. Pinalabas na rin po ito sa mga television noon. Kaso ang masakit po dito, nakakalimutan agad. So, itong mga to po kasi, mga techie po ito eh. Kumbaga, mga bagito pa lang. Ang mga pera na nakukuha nila sa mga tao, billion po, hindi po milyon. Kasi po thousands of investors yung kanilang binibiktima. Kaya po kami nandito, gusto sana namin maipalabas po sa media na baka pwede ding mag-create si President Duterte ng task force para sa pyramiding scam. Kasi po yung SEC o itong nakakasakop nitong industriya, yung Securities and Exchange Commission or DTI, wala po eh. Hindi po talaga sila kumikilos. Wala po silang pangil. Aftershock na sila lagi. Soft touch operation kasi. Opo. Yan po kuya. Kaya, kumbaga,
pag may nangyari na, saka na nila, wala nang maibabalik. So yung mga pera naman ng mga tao, hindi na po kasi mga matatalino na po ito eh. Kaya sana po, no, kung mailabas po natin, malaman ni President, at actually ipopropose po namin sa kanila, creation of a presidential anti-pyramiding scam. Hindi po, sana po ito matututukan din ni President kasi ang daming umiiyak po na OFW, ang dami ring mga umiiyak na katulad natin. Lahat po, pati nga mga PNP, sumasali din dito sa ganitong scam. Kasi ang nasa bulada na po yun eh, nasa double your money. O wala kang gagawin, akin na 1 million, after 21 days, I give it back to you, 2 million pesos. Yung minsan, bibigay nga naman sa'yo. Opo. Isang beses, papaanuhin ka. Pakadadamahin ka. Ngayon, after that, the next time mag-roll ka, wala na. Opo. Sige po. Sasabihin nila, nandun sa mga tao ibinigay kasi pyramiding. So sana po, ito po yung action plan sana kung paano i-implement po yung task force. Ipopropose po namin kay President Duterte ito. We will going to Davao tomorrow, no? Sa 16 po, pipila po kami para ibigay po sa kanya ito. Salamat po. Kung meron kang extra copy, pwedeng bigay kay General Santiago. Opo. Pwede niyan bigay ng diretso sa kay Presidente yan. Opo. Okay. Bishop, may nakatanong ka? Dapat. Okay. Sir, yung Si Edwin Yusebian, DWRC. ano po yung update dun sa police na si PO2, Johnny, na nahuli kamakailan lang, sir, na with luxury vehicles, with the mansions, and 7 million cash. Alyangan. Ano na? Sa Maynila. Eh na ang problema nga sa mga nahuhuli ng droga. Nahuli, kukulo na ng litrato pagkatapos wala na eh. Eh lang sa Valenzuela nga eh, ilan na yung nahuli ng droga dun. Paglabas sa dyaryo, kinabukasan sa TV, wala na kinabukasan. Sa amin sa Valenzuela, pabrika pa. Pabrika, hindi lang isang pabrika yan. Kaya sabihin na sana ng Presidente kung sino talaga yung mga mayor. Kaya nga sinasabi nga ni Presidente na talagang hubaran niya ng maskara. Pag-upo niya, ay talagang totoo yung sinasabi niya mga pangalan. Hindi nga lang niya nilalabas, pero confirm yun. At yung ibang information nasilip ko na. Tama. Okay. At Trevor, mayroong ano? Okay. Ngayon, balikan natin itong sa droga, no? Kasi ang nakikita ko rito, hindi maliwanag yung policy natin eh. Wala kasing accountability. Kung meron tayong law on accountability, hindi makakagawa, pati yung hindi nakukurap itong mga dating matitinong mga opisyal ng mga law enforcement agencies natin. Kasi ang nangyari dyan, parang din sa atin sa media, pag may mga grupo dyan sa atin sa media na pagka hindi ka nakiayon, ikaw nang babasagin eh. Tama ba, Bishop? Galit si Duterte. Kaya... Kasi ang nangyari sa atin, ang mga hotel, lalo na yung press na kung talaga, halos hindi nila mapanindigan eh. Sila mismo naging ehemplo ng sa mga kalakaran. Dapat dahil sa yung mga nanalo natin, alam natin kung sino sila. Napasok nila si Alam natin kung sino sila eh. Kaya hindi na pwede magkailan, ito, official yan. Saan galing to? Ibig sabihin, ang mga hotel, nawawala kasi ang pinakamahirap kasi sa akin, yung problemang tayo ay naglalaban, ginagamit yung kanya-kanyang pahayagan. Ang sama nun. Ang tiwala ng mamaya ng mga mamahala, nasisira tayo. Dapat sana, kaya nga tayo may press club eh. Eh di kung magkaaway tayo, dito tayo sa press club, pagkatapos inuman tayo, bulsakan tayo, after that wala na. Natin gagamitin yung sarili jari natin at yung ating mga rights program. Tayo po ang nasisira lahat ng mga mamahaya. Kaya nawawalan tayo ng kredibilidad dahil dun sa pangyayari ng mga ibang gumagawa. Hindi naman lahat, pero maraming mga galing na talagang totoong nagpapahayag. Kaya lang pagka nasa lubong mo yung may dalang billboard na hindi naman ganito kalaki. Araw-araw na doon sa City Hall. Eh, sino ba ito? Lalo na pag tayo magpapasko, magkukan, yun ang mga nakakakita. Mahirap talaga eh. Dahil sa pinakamahirap pastulin po sa Pilipino, mga mamayan. Sapagkat ang mamayan ay may kanya-kanyang kaharian. Hari ang bawat isa. Dahil napakahirap para sila. Kaya dapat magbago na ang ating
dapat ko sana dahil ang ating Pangulo Hindi dapat sa sensitive nangukuha niya, yung iba. natutumbok niya. So sa pagtumbok ng Pangulo, dapat tayo mismo magbago. Mga di media. Kasi natutumbok na Haragan. alam naman ang pangyayari. Hindi naman sabihin ng Pangulo na kung hindi niya alam yun eh. Dahil yun ang kalakaran eh. Kaya hindi na dapat magsumakit pa yung damdamin. Pero yun ang talagang kalakaran eh. Sa broadcast nga lang eh, pag narinig mo yung pan, alam mo may tabo eh. Salita pa lang, kung talagang mamayag ka, sapagkat ako 48 years in print and broadcast. Magawa kami dyan lahat ng tilyan hanggang pero alam mo kagad yung may mga salita may karga, lalo na yung mga malaking network. Pag balat kang ganyan, alam mo may karga yun, no? Safe yun, tapos hindi nababanggitin. Tapos ako halos pare-parehas. Kaya lang, dapat maisip din ang ating mga kapwa mamaya. Panahon na siguro, kung baga sa tinumpok tayo ng Pangulo, eh di among ourselves pagbago na. Yun ang ating panawagan doon. Thank you. Okay, hindi lang yun. Alam mo, isa pang problema natin ay wala tayong wala tayong ombudsman Yes. na talagang dapat ay sumita sa mga nangyayaring inggitan, intigahan, third war na alam mo naman kung anong dahilan. Di ba? But anyway, balikan natin itong sa drugs. No? Dahil sana ay sa dahilan, Juby, no? Mag-succeed itong ating presidente. Dahil ang inaabangan, marami na ako napuntahan ng mga think tank group at ibang organization, ay kung pareho rin ang mangyayari na puro petty crime operators, mid-level operators ng drugs ang titirahin. Lalong-lalo na ngayon na yung mga asset na mga Scalawag Uniform, tinutumba na eh. Nationwide hindi lang sa Maynila. Nationwide, ang dami lang, siguro may na 50 ng nasa document namin na napatay na mga dating mga asset lamang. So, ito dapat ay makarating sa ating presidenteng darating. Ay na dapat ay makakita ng talagang sinasabi niyang big fish. Kasi sa intelligence community, hindi pwedeng maitago kung sino-sino talaga yung mga ulo eh. Kung tayo nga mismo maliliit na tao, nakakakuha tayo ng mga dossier ng mga sindikatong ito at malalaking tao eh. Sila ang katabi ng mga yan. So, saka yung inggitan din. Hindi maaari. Kasi hindi pwedeng maitago dahil sa lifestyle check lang, sino ba nag-relate ng information kung gaano kakayaman? Hindi kabalo mo. Yun ang hindi na nare-realize. Kaya yung mga ibang mga embassy dito ay nagpipiesta sa atin. Dahil pinakapi lang, pinatanghalian lang, o pinag-golf lang, kinanta na yung Bobo de Leo pa eh. Kinanta na yung buong Pilipinas eh. Kaya happy siya. Enjoy talaga dito yung mga diplomats, lalong-lalo na yung mga intelligence agencies ng iba-ibang bansa dito sa atin. Okay, Juby. Yeah, good morning po, lalo na po kay General. General, sa tingin niyo po ba, ang problema ho kasi nasa babaho talaga kagaya ng mga barangay level. Doon pa lang po, alam naman po nila kung sino talaga yung mga, yung talagang leader ng mga, di ba po? Pwede po bang sa barangay level pa lang suyudin na talaga. Yun talaga dapat. Kasi yung lagi na lang na hanapin natin yung taas. Kasi kagaya sa amin medyo alam naman natin yung mga lugar na kung saan dito sa Quezon City. Napakalaki po ng po dyan mga responsible personalities na alam din po ng mga ano po ba yung maipapaabot natin kay Presidente? Kasi sa totoo lang, isa ho ako sa yung agrabyado din na gusto ko rin na suportahan yung ano man yung mahigpit niyang gustong gawin kasi disiplina ho kulang sa mga Pilipino. Alam mo, isang nakita kong problema. Nasa diaryo naman puntahan sila kay Mayor Duterte, kay President Duterte. Nagbabaligtaran. Nasa front page to. Yung isa sabi niya, alam niya at mukhang may laboratory para alam siya. Wala mo pa na, nandiyan ka habang buhay na, ikaw ang governor, ikaw ang congressman niya sa probinsya mo. Alam mo, bakit aantayin mo ang law enforcement pa? Dahil sabi niya sa insinuation, mukhang may laboratory pa eh. Pero sabi niya, at alam naman niya kung sino minimension niya. Bakit magtuturuan ako sino-sino, bibirahin mo ang law enforcement? It's unfair to the law enforcement people
na yung local executive, alam mo mga tarantado sa area mo, sumbong ka lang ng sumbong, ba't hindi ikaw ang tumira? Correct. And sigurado ko, alam nila, dahil hindi nga sila natatalo doon sa probinsya nila eh. Basahin nyo, nasa front page yan. O sinasabi, 35. O, alam nila. Doon sa probinsya nga niya, sabi niya, kaibigan ko to ha, kaibigan natin lahat to. Pero nalulungkot lang ako, daldal ng daldal. Sobrang yaman yan. Sobrang yaman yan. First part yan. Niloloko natin eh. Niloloko natin ang kababayan natin. Yan ang protector ni Ka Roger, baka alam nyo. Hindi ko sinabi kung sino. Ikaw may sinasabi ka. Ha? Pero sinasabi ko lang, nasa front page yung sinasabi. Alam mo pala, ilang taon ka nang nandyan. Mula na magkamamulatan ako ng mata sa papaging military officer ko, nandyan na yan. Kumikita na sa armed forces yan. Tapos hanggang ngayon nandyan, hindi natatalo, unbeatable. General, yung... Alam niyo, itong si General Santiago, ang nakahuli doon sa operation ng Shabu. Hindi ako yun. Abinido yung... Ay, Eh, yung sa Polillo, ikaw eh, di ba? Hindi, mukhang nagkakaalam. Ba't pareho ba tayo niya sabi? Nabigla ako, nakasagot ako, nag-agree ako. Eh, hindi naman tayo nag-uusap na pareho. Ayan. Sanbay ka eh. Communication. Pero ang point ko, kaibigan mo, pero ano ba naman yan? Ngayon, ang gusto, agree sila, bitay. Sa akin, ang dapat ang bibitayin yung mga government officials na alam mo ang problema sa bayan mo. And hindi ka dapat ilik eh. Nag-proliferate yan, kagagawan mo because inaction is a crime. Diba? Tama ba yung boss? Alam mo may problema, tapos you're not doing anything about it, may problema ka. Kaya lang ang problema natin, ang politics sa Philippines is like this. Iniilik eh. Di ba na tayo magawa na? Paulit-ulit. So how do we solve the problem? Ngayon, they are aligned with the President. Kung ako si Presidente, sabihin ko, ayusin mo yung probinsya mo. And I think that will be the call of the day. Sasabihin ng Presidente, ikaw naman ayusin mo. Kasi natatawa ko eh. Alam mo, minsan may problema eh. Meron nagsusupport sa akin. Eventually, I realize, kung di pa ako hindi ko malala na gambling lord pala yung supporter ko. Ako naiihina ko, kaya pala ayaw kong papasukin doon sa bahay. Nagbobola pala ng wetting. Supporter ko, sabi ko, alam mo, merong gano'n na, minsan naman ba, walang intention yung politiko na nangyayari, ang supporter mo pala involved doon sa anomalous activities, di ba, Underwood? Neil, ako si Maestro. Good morning po, General. Kahapon po may lumabas sa dyaryo, sinabi ni incoming PNP Chief De La Rosa na tinaas na yung reward ng mga drug lord sa loob ng Muntinlupa from 10 million to 50 million para sa kanya o sa kay Mayor Duterte. Pero ang naging sagot niya ay hindi siya natatakot na matay. Ngayon, ang isa pa niya pang sinabi ay ang solusyon daw ay ilabas itong mga presong ito pero horizontal. Ano pong masasabi niyo dito? Gawin niya. Huwag mo na i-announce. Ngayon, yung masabihin, pagka lumabas na horizontal niya, patay ka. Sinabi mo, babalikan ka. Alam mo naman sa ikaw siguro gumawa niya. Gawin mo na lang. Alam mo, minsan, yung threat, huwag mo na i-threaten. Ang tarantado, baka unahan ka pa niyan. Unahan mo na. Talagang mga loko yung mga nasa loob na yun eh. Di ba? Indeksyonan mo ng tubig o hindi nila. Pero may solusyon nga ako dyan. Padalawan niya lahat sa iwahig yan. Dala niya sa Montible. Hindi na makakapagtago, mamamalayan lahat yan. Yun ang plano ko sa totoo lang eh. Nung malaman ko dahil pumunta ako when I was Director ng Bureau of Corrections, sabi ng mga tao ko, sir, 30 minutes lang. Baka madali ka rito. Malaria, no? Yun ang plano ko, kaya na I resigned my post. Otherwise, may malaria lahat yung mga drug lords na yan. And, i-break up po sila.
napakamamahalin itong Bilibid because they can do all their foolishness inside this MVP. Noong time ko, binalibag ko kung saan-saan yan. Nung sinusulan ako 5 million para ibalik ko lang dito. Yan si Peter ko. Nagsusulan sa akin 5 million. At ang contact, politicians din. Politicians ang makakausap sa akin, nakaibigan ko. Para ibalik ko 5 million. Nireject ko yan. After I was replaced, he's back. Nandiyan ako naman ulit. So, ang problema dyan, because of the money na nagpe-play, pati yung legal officer ko, niloko ko. Pinagalan ako ng fake Supreme Court decision order na palabasin ko at escortan yung preso. Yung pala peke, dahil yung na-discover ko, yung legal officer ko, nagdadialysis ang nagbabayad drug loan. Paano ko lalabanan yung buhay niya yun? Tapos wala naman ang government pang sustain niya sa mga ganyang activities. So the challenge is very big. Kaya banda ko na sabi ko, kung may parang kayo, huwag nyo nang paubutin yan sa Bilibid. Mag-remedyo na kayo para hindi ko nasabi yung kung ano gagawin sa kanila. Basta huwag na nyo paubutin para hindi na kayo maloko. Ito yun. Pinakita ko nga sa kanya, di ba? I show text message. It is the source sa probinsya ng galing information. Kasi yun naman Bilibid yung national yan. Kung saan ang gagaling ang tao dyan. At ang kanilang network. Ganun ka isa, ang alam ko, hindi tumuloy papunta ng Davao dahil ang plano niya maging national drug lord. Meron parang gano'n eh. Military war. Nung mabalita ng isang grupo, hindi na tumula aborted siya dahil nabalita niya papatayin siya. Ngayon may problema to dahil national drug lord. Hindi lang siya doon mamalasin sa ibang area, may nag-aabang dito. Maraming grupo eh. Maestro. Tinanggap po ba ni General Lim yung sa Bucor? At saka, ano ba talaga ang totoo istorya kay Governor Nantes? Kasi paalista mga liberal eh, baka makalusot yung kalukuhan nila ron eh. Yung pagsabog ng helicopter, no? Oo. Oo, kami, questionable yun eh. So, Ibang pa rin, but speculative, wala naman tayong solid evidence. Yung kay Danny Lim, nagulat ako na wala na, di ba? Who made the announcement? Ito sa Gire. Hindi naman sa Digong eh. Alam mo, this is one president, don't preempt him. Let him do it. Eh, yun na nakita ko, baka maging problema ni Danny yun. Because it was announced. Kasi may system of selection si President Duterte. And not anybody can just make any announcement, even if you're the member ng official family. Kasi nakita kong style dyan, i-devolve niya eh. Kung may kailangan ilapit, ibigay mo, ipabalibag niya sa department secretary yan. Like my classmate, si General Galvante, I don't think he applied. But he was assigned in Davao. Palagay ko, ginawa ni Mayor Duterte, lahat ng na-assign sa kanya, ang dami. Over the how many years that he was the... Saka matino talaga yung General Galvante. I know him very well. Matino yun, hindi lang babae yun. Pero hindi bakla, hindi bakla. Walang chicks yun, ever since yun, para one-man woman yung, bista ko siya eh. Company commander ko sa, it was our company commander sa PNA. Ngayon, nagkaroon ng announcement kay Danny. Sabi ko, kumalat na. But eventually, nawala. Nawala yung balita. Kaya nagtanong ko, sino ba nag-announce? And I was told it was Secretary Aguirre. I think Secretary Aguirre wants him kasi inanaw na niya, pupunta na niya. Pero sabi ko ibang style ng Presidente, he has his own search committee. And baka yun na naging problema ni Danny. We're not sure. Baka eventually naman i-appointed dahil priority kay Mayor Duterte ang binibigay. Yung kay Nantes, maraming istorya din dyan, pero puro tayo istorya. Ang sabi,
mukhang kailangan na mawala siya dahil baka umaangat na yung nalalabas, hindi pala siyang bidder roon sa area. Somebody else na mukhang... Yun ang alibay. Hindi, meron kami kinasuan, talo kami. Na connected doon sa eventual people na malalakas ngayon sa province na yan. Kinasuan na, talo kami. Ako, hindi ako. Walang nangyari sa kaso ng PDEA. So, liwanagin lang natin, no, General. Kasi nung bago nangyari yun, meron kang hinuli. Sino yung hinuli mo rin na... Hindi ako yung si Mitra, hindi si Mitra. Hindi, matagal na yung kay Mitra eh. May nahuli kami laboratory doon. Ayun. Laboratory, tapos sunod-sunod yung bus doon. Pero may nahuli, Alcala. Alcala, tama. Ayun, yung nahuli, talo kami sa kaso na yun. Sila ngayon yun. Diba? Hindi ko sinasabi sila, pero kapatid lang nahuli namin. May chismis na baka raw umangat. Hindi natin alam kung ano na truth, what is the true story. Basta alam natin na matay si Nantes. Diba? Hindi, saka pag nabulgar daw nga yung ginagawa talaga niya, ay masyadong damaging sa liberal yan dahil siyang treasurer ng liberal during that time. So talagang tama yung insinuation ni Ado na meron talagang malalim. Pero anyway, yung tinatanong mong yang Ado, at the proper time, lalabas din yan. Dahil doon sa pamilya ni Nantes, alam nila yung totoo eh. Kaya, abangan na lang natin. Okay? Sige, any other question? Okay, si Jun, gusto ko mag-take up ng mga ibang input na gusto mong i-expose. Tuloy-tuloy mo na. Labas-labasin mo na. Last week, naglabas pala ng resolution ng ang Quezon City Prosecutor para mag-apply ng warrant of arrest for syndicated estafa laban kay Darlito de la Cruz et al. No? Yung owner ng HPI, yung Hyper Program International. Dito sa Timog, no? Opo. Yun yung latest na 1.5 billion dito sa Quezon City. Hindi natin alam na meron palang gano'n, no? Ang nabiktima nito, ang pinakamalaking victims, isa sa mga biktima ay yung Egyptian. Nag-invest siya ng 38 million pesos, isang bagsakan. OFW yung asawa niya. Ngayon, walang bumalik na pera kasi sinara na agad yung kumpanya. Dito sa tapat ng GMA 7 ba yan? Yung office. Ngayon, naglabas naman din ng warrant of arrest yung Calamba Regional Trial Court laban dito sa kay Lorenzo Vargas et al. Ang masakit dito, wala pong hindi na po nahuhuli, no, kung sino po yung mga tao na yan may nakakilala nito. Pwedeng meron kasi standing warrant ang malalabas nito, hindi na kasi at large na po sila eh. Meron din pong warrant of arrest sa Pasig Regional Trial Court, yung ito ang babata pa 1.2 billion po yun. Ang office nila sa Ortigas, One Lightning Corporation. Palipat-lipat sila eh. Nagsara yung isang kumpanya, nagtayo na naman ulit. So, nung nalabasan na sila ng warrant of arrest, ang lalakas na loob, meron pa rin isang kumpanya ngayon. Kaya po, sana, kaso Kuya Erica, wala pong batas na pwedeng maghuli agad eh. Kaya dito sa implementation sana, kung merong seminar, ganyan, dapat huli agad. Kasi ang SEC, wala naman. Sasabihin lang sa amin ng SEC pag nag-report kami, you are not party in interest. Even we have an affidavit, no? Hindi kayo complainant because you are not a victim. Wala pa kasing biktima, ginagawa namin, due diligence na ginagawa namin, nagre-report na kami. May mga activities ng ganito. Para ma-preempt sana, no? Para ma-preempt. Opo. Kaya ang ginawa namin, kinasuhan namin sa ombudsman yung SEC officials. Yung director ng Investors Protection. Kasi nasa kanila naman talaga eh. Sasabihin sa amin na you are not party in interest, wala kayong pakialam dito. So, may corruption din yung nangyayari, no? Kasi kumpanya po yan eh. Ipapatawag lang nila yan, and then tuloy-tuloy lang yung kanilang operation. Oo. Kaya, nagsampa rin po kami ng kaso sa ombudsman. Ang masakit nga sa amin, wala kaming pakil. Wala po kaming katulong, hindi kami tinutulungan ng gobyerno, even the TTI. Ang CIDG naman, nagbibigay po kami ng referral. Yung mga biktima na, in fairness, tumutulong po sila.
victims na po yung mga tao. Kumbaga, yung moral nila, zero level na. Wala ng pera, wala ng pamasahe. Kaya ang ginagawa namin, kami pa rin ang nagbibigay ng service para lang dalhin sa Anti-Fraud Division, sa NBI. Kaso po, ang masakit nga dito, pagdating naman dito sa agency na may hawak ng investment o yung securities, Hindi pinapansin. wala. Kami pa ang usurpation of authority. Kasi ang ginagawa namin, pinapangunahan namin sila. So kaya sobrang corruption din pala itong SEC. Meron po kasi, remember, meron pong website ng SEC. Merong advisory dyan, lahat ng corporation na merong tinatawag na subject for investigation yung investment or walang license to operate as investment company. Ang ginagawa po nila yan, we found out, yung isang kumpanya, nagbigay po sa amin ng affidavit na kinikilan sila ng 18 million nitong isang agency na to. That's why nagsampa po kami ng graft and corrupt practices at saka yung isa, yung RA, hindi ko po ma-recall kung anong kaso yon, yung as public official, no, negligence of duties. Kasi hindi po kami na-entertain doon pagdating namin doon. Meron po kaming affidavit, meron kaming mga ebidensya, attachment, etc. Kasi kami po, in-ignore po nila, binasura. Walang punta po kami ng BIR, wala rin po. Kasi kumpanya meron silang COR, meron po sila lahat. Hindi nila tine-check kasi billion po ang pera. Ito po yung papakita ko po sa inyo yung pinag-uusapan nating pera. Sa isang collection lang po nila, no? Ito po. Sa isang araw, yung kanilang makukuha companies, pinupuntahan po namin. Pag meron po kaming nakita, uma-attend po kami sa tinatawag nilang business opportunity meeting. Marami po yan, kahit saan, sa mga seminar, ha? Opo, yung mga sa seminar, sa hotels. Ngayon, pag ginagawa po namin ng report yan, sinasabit po namin sa Department of Trade and Industry yung Fair Trade Enforcement. Hindi nila pwedeng i-divulge yung information. Department order ata yung sinasabi nila. Confidential, no? Pero I think public records yung lahat nung mga kumpanya. Dapat. Opo. Kaya yun po, hiling namin. Siguro naman mapapalitan yung liderato ng Securities and Exchange Commission at may idea na rin yung ating presidente. Alam mo, marami yan. Yan din ang problema namin sa SEC. Ang daming batas na dapat baguhin. Yung sinasabi niya, parang walang pangil yung SEC . Kaya hindi mo rin masisi because yung batas na nag-create siya kanila is talaga namang siguro design pa nung unang panahon na hindi ganyan karami scam. Dito lang sa Aguinaldo, nagka-problema kami. Meron talagang, hindi, meron dyan na pagka ako pupunta sa iyo, alam nila yung mayayaman, bibenta ang ticket, 5,000, 5,000. Ano, ganda ko na ang resort ko na lang pabugbog na lang Nagtanong ako sa abogado, hindi ko maipapakulong Tapos yung family first. Tagal-tagal yan. Nandiyan pa rin yan, buhay pa rin Asumul pa rin. Bakit hanggang ngayon? Ang laking scam yan. Hindi mapasara. Ngayon, ang isa pang problema natin, sa procurement law, nakakaintindi na ako konti procurement law ng Armed Forces dahil naging supplier na ako. Sa supply side na ako. Alam mo, dito pa naba-blacklist company, hindi yung tao. Pag na-blacklist, gawa ka another company. Buhay na naman yung scammer. Pagkatapos dito, hearing sa Senate. Hearing sa Senate, hindi na natapos. Yung alam niyo bang incomplete yung dalawang batas? Anti-illegal recruitment and anti-human trafficking. Both incomplete. Pero matatapos ang term, pa-hearing. Walang naging amendment ng batas. Ngayon, meron naman sabi, ipupus ko ito. Push. Popular yung sinasabi niya. Ang sabi ko, nasaan yung draft bill? Yung walang draft Ano yung ipapasabit mo sa committee, papa-approve mo, bunga nga lang laway, ang input mo laway, ang solusyon laway din. Panay dagdan, gusto ko to, ito ang gagawin ko.
naging political niya yon, propaganda niya yon, sumikat siya doon. Pero sabi ko, nasaan ba yung batas? Bid-draft na ba? Wala. Baka raw ayaw ng iba sa committee. Walang yan buhay ito. Paano ba ito? Yung mga inuupo natin yung mga sikat, wala tayong magawa. Sila pa rin nandun. So, ang sasabihin ko sa inyo, bayang Pilipino, magtiis tayo. Kasi kagagawa natin ito. Lito. Last statement. Good morning po sa ating lahat. Ang dala ko po ay isang proposal para sa anti-scam task force. Sana po, kung maibibigay namin kay incoming president natin, sana bigyan ng pansin itong proposal namin. Ang proposal po namin, ang title po ay Stop Scam Strategy. Gumawa kami pong action plan sa loob ng 6 na buwan. Dapat po mawala na itong scam sa Pilipinas. At naniniwala po kami sa loob ng 6 months ay matutupad yung kung susundin ang action plan natin. Kasi napakasimple. Kaya walang nangyayari sa laganap na nangyayaring scam sa Pilipinas ay dahil walang ginagawa ang SEC natin. Kasi maraming strategy mga scam companies para hindi sila mahuli. Ang ginagawa nila ay tinatawag ng Business Opportunity Seminar. Yun ang pro nila. Ang pro nila, Business Opportunity Seminar. Kaya pag pupunta ka sa kanilang seminar, hindi halatang scam. Malalaman mo lang pag binigay mo na yung pera. Pag binigay na yung pera, after 6 months, wala na rin yung kumpanya. Wala na rin yung mga officers nila dahil yung officers nila ay hindi totoong tao. Hindi sila warm bodies, pangalan lang. Kaya sa tingin namin, kung susundin natin tong 6 months stop scam strategy, ito ay matutupad natin na isang paraan para mawala ang scam o mga anti-scam activities. Ang plano po namin ay isasubmit kay Presidente ito sa June 16. Sa isa pa po, nakikiusap kami sa mga press na sana ilabas po itong itong press release dahil ito po ay isang malaking bagay na i-announce natin na ang scam ay pwedeng supuin. Pwede natin gamitin ang aming action plan para matapos na ang scam na business. Maraming po salamat. Okay. Dagdag ko lang po. Meron po isang general nag-ooperate po ng scam. No? Hindi, retired general. 2,000 counts of estafa yung lumapit po sa amin. Kasi kami po, nagbibigay po kami ng libreng alternative lawyering. No? Yung meron po kaming lawyer, talagang ina-assist namin na walang bayad yung mga... Anong pangalan niya, general? Ayoko po sabihin. Retired po ito. Ang kanyang gumagawa po siya ng NGO eh. Tapos parang mag-i-invest ka, parang co-op type of membership, and then papangakuan na may makukuhang mga return. So nagkaroon na rin po ng subject for cease and desist order ito yung kanyang NGO. Yung balita po namin, ilang beses na rin nahuli yung partner niya na babae sa Batangas, sa Quezon, Lucena. Kasi po yun yung kanilang target, yung mga senior citizen. So opo. So mag-i-invest lang ng 3-5. Ang kapalit po nito ay pangako na magbibigay ng permanenteng kita kada buwan. So yun po yun. Bubulong ko mamaya kuya kung sino yung general. Thank you po. Okay, with that, I'd like to thank our guests from Litoong, June, at ating mahal na